Ano po sana ang panawagan niyo, ma'am? Ayos po kami nakikiusap sa kanila. Palabasin nila yung mga kasama nila sa loob. Aalis kami. Malinis pong kalsada, walang sagapal. Palabasin lang nila kasi kawawa yung mga kasama namin sa loob. Binubusan nila ng tear gas. Yun lang naman eh. Bakit di sila makalabas, sir? Hindi sila tayo, ma'am? Hindi sila palabasin. Kasi naka-lockdown po sila, sir eh. Dito sa nakikita natin ngayon, itong atake dito sa Davao na utos ng gobyerno ng Pilipinas, ito ay hindi makatao. Ito ay rebuilde itong gobyerno ngayon sa tao dahil pirsahan ang pagpaatake doon sa kanyang mga utosan ng mga asong pulis katulad nila ni Torre. Itong animal naman na Torre na to, na hiniral kumbaga ng kapulisan, siya ang inaasahan na proteksyon kumbaga ng pangkalahatan, hindi lang doon sa gobyerno, hindi lang doon sa presidente ng Pilipinas, kundi dapat sa taong bayan. Pero itong animal, ito ang umaabuso. Ito ang walang kwintang tao na nagbabantay kumbaga at inaasahan ng publiko dahil isa itong abusado, dahil puppet itong animal na ginagamit ng panggobyernong kasalukuyan ngayon. Di ba? So ngayon, Presidente Marcos, itong ginawa mo, rebuildi ka ngayon para sa taong bayan. Hindi mabuti ang ginawa mo. Dahil napakatapang naman ng mga pulis na umatake doon sa Davao, doon sa KOGC, na samantala, kung si Kibuloy, hulihin ninyo at parusahan ninyo ayon sa kasalanan para sa inyong binibigay sa kanya, ayon sa kanyang pagkakamali sa inyo. Pero ang tanong, anong pagkakamali ni Kibuloy? Yung pagkakamali ni Kibuloy, hindi yan pagkakamali kumbaga sa inyo. Kung di ang pagkakamali niyan, yung pagpaniwala lang ng kanyang mga membro. Pero hindi yan nandidihado doon sa panggobyerno. Pero ibibigay na natin, bahala na yung mga tao mag-isip dyan. Kasi doon sila kumbinsido. Bakit? Ano bang isip ng mga tao at saka anong isip mayroon kayo? Hindi naman kayo nakakalamang na mga animal kayo doon sa mga tao. Religious group yan. Kung naloko man ni Kibuloy yung mga tao pero nag-enjoy yung buhay nila doon, ibigay natin sa kanila. Huwag ninyo tutulan, huwag ninyo hatulan. Dahil alam na alam ng mga tao na yung pagtutol at saka paghuli ninyo sa kay Kibuloy, hindi naman mga bugok yung mga tao, hindi naman mga buwang. Kung di personal interest ninyo yan, dahil gusto nyong baldahin. Dahil ginamit ninyo ang pamulitiko na mayroon kayong alinlangan pagdating ng panahon na maaring makapagbigay kumbaga sa inyo ng pilyor doon sa inyong mga kagustuhan dahil may pirsa ang taong bayan doon sa binibigay kumbaga na transparent na mga informasyon na galing doon sa kailaliman hanggat parating doon sa taong bayan. Di ba? Bakit nyo pag-interesan kayo ng mga animal kayo sa gobyerno yung yung religious na mga tao? Pinasok na ninyo, hindi na ninyo nirespeto. Itong animal naman na hippie ng pulis na si Torre, wala nang isip na mabuti itong animal kung di politiko na rin nagpapagamit sa politiko. Walang dapat ikaw ang proteksyon ng tao, ikaw ang inasahan ng taong bayan para maging patas ang desisyon. At hindi pwede dapat apiin ng gobyerno ang tao kung ito'y nautos bilang politiko, kung ito'y napagbabasihan sa politiko, dahil ikaw kumbaga yung neutral dahil hindi politiko ang iyong katungkulan. Ikaw ay nanerbisyo sa taong bayan. Hindi ka politiko, animal ka. Tapos, ganun ang treat mo. Ano yung mga pulis doon na mga walang nimtag at saka walang ibig sabihin, yung area dyan, kumbaga sa ng Kingdom of Jesus Christ. Pasukin na lang ninyo na para kayong sundalo o kaya rebelde na hindi kilala kung saan kayo nanggaling. Magsuot na lang kayo ng uniforme, kumbaga, ng pulis o uniforme ng sundalo, basta na kayo pumasok dyan, pero walang pagkakakilala kung sino kayo. So, Presidente Marcos, ako nang nagsabi sa'yo, rebelde ka para sa mga tao, hindi ka matinong namumuno. Kaya yung mga tao, hindi mo kailangan patayin pirsahin ang grupo ni Kibuloy, pirsahin ang religious group compound para pipiliin ka. Kung naipakita mo doon sa tao na mabuti kang sundan ng mga tao, mabuti kang modelo ng mga tao, para yung mga tao mismo ang mag-utos sa kanilang sarili
na mahalin ka, hindi yung persahin mo sila na para kang Judas na hinuhold up yung mga tao doon at tinanggalan mo ng karapatan para sa kanilang pagpipili kung saan sila nagkaroon ng kagustuhan. Napaka-boyset mo na pinuno sa Pilipinas. Diba? Huwag niyong gamitan ng politiko. Kasi kapag ginagamitan ninyo ng ganyan, hindi maubos ang rebelde. Bakit yung animal na tore, na hippie ng kapulisan, yung hinayupak na yan, kung pinadala doon sa karagatan ng China para ilaban doon, para ipabaril doon, kumbaga, ng yung water cannon, yung mukha niyan, kung saan natin makikita ang katapangan yan. Nagtapang-tapangan doon sa mga taong Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, na mga mabait naman yung mga tao doon sa kaharian, kumbaga, ni Kibuloy. Bakit yun ang pinipirsa? Bakit yun ang inaatake mo na animal ka? Hindi ka nag-isip ng hayop ka? Sinusunod mo yung utos, kumbaga, ng baboy na ugali ng panggobyerno ngayon? Hindi ka dapat tularan na animal ka. Kaya dapat kang tukhangin kung ano. Kaya sayang yung ano, kawawa ang mga tao nagiging biktima dito. Napakatapang ninyo doon sa mga taong napakabait, na sobrahan doon sa bait yung mga tao, kaya kayo naman umaabuso. So ngayon, dapat kontrahan talaga kayo ng rebelde. Kasi ang rebelde ang magdisiplina sa inyo, hindi yung mga tao. Kung si Kibuloy ang gusto ninyong hulihin, kung gusto ninyong ipapanagot ano man yung kasalanan na kanyang nagawa ayon sa kanyang pagsusuri, dahil gusto nyong papanagutan doon sa kanya, kailangan nyo pa bang mag-duty ng 2,000 pulis para hanapin si Kibuloy? Demokrasya ang dala ninyo na salita para pasukuin siya. Hindi yung baril at saka bala, tirgas ang ano doon. Bakit hindi ninyo tinirgas yung China na mga animal kayo? Kasi kung tinirgas ninyo din, natapos na sana yung problema. Hindi na tayo nag-aksaya kumbaga ng pira para doon sa nag-duty mga tangki de gira, konsumo ng barko. Bumili tayo ng barko. Di ba? Ilang milyon ang pinakawalang pira. Doon sa kay Kibuloy, nagpadala kayo ng mga baril at saka bala, tapos sabihin mo na wala kang pinapadalang baril, walang tirgas. Sos, ikaw yung presidente, ikaw yung sinungaling. Hindi ka dapat pwede tularan ng taong bayan dahil nandun sa iyo lahat ng ano. Hindi ka pwedeng magdisiplina sa tao. Hindi mo pwedeng kontrahin ng droga sa Pilipinas dahil isa kang drugista. Di ba? Hindi ka magpa-drug test kung legal ka na matino kang tao na namumuno ng Pilipinas para tularan ka ng taong bayan, para sampulan ka kumbaga ng taong bayan na ikaw ang dapat model ng karamihan, hindi yung ikaw ang model sa katarantaduhan. Diba? Tapos ngayon, inutosan mo na naman. Wala namang ibang nagano kundi nagutos ikaw. Itong Tory na to na. Kaya hindi maubos ang rebelde sa inyo dahil politiko ang gamit ninyo. Ang layo pa ng eleksyon. Kayang-kaya mo kukunin yung tao na manalo ka sa pamamagitan ng magandang estrategiya na hindi magkaroon kumbaga ng perwisyo, problema at saka hindi ka makakapanakit ng tao. Kausapin mo lang yung mga tao na kung ito'y hindi na ninyo ginugusto, hulihin natin itong amo ninyo. Pero gusto yun ng mga tao eh. Nabubuhay yung mga tao doon at saka nakontento yung sarili nila doon. Bakit nyo ipagpipilit yung sarili ng ano na ipapagusto yung sarili ninyo doon sa mga tao na hindi ka gusto-gusto na pinuno ng Pilipinas ngayon? Sos, napaka hindi ka dapat tularan na pinuno ng bansa. Kaya di maintindihan ng tao. Kaya sa pamumuno mo, Mr. President, Judas ang dating mo sa Pilipinas. Hindi pakisama sa tao. Puro politiko. Isa kang traitor na animal ka doon sa tao. Dahil kayang-kaya mo dapat kukunin sa demokrasyang salita. Hindi doon sa bala na ipapadala mo doon sa mga taong pirsado para sulungin kumbaga yung kampo ng kabilang partida. Di ba? Hindi ganun ang mamumuno, kundi magandang salita ipapakain mo. So yun, ito yung nakikita natin dito mga taong bayan. Kung sino, kung nagustuhan man ninyo itong reaksyon natin, reklamo natin dito sa rebelde nating gobyerno para sa taong bayan. Mag-appear kayo dito para magiging isang pirsa laban doon sa rebelding namumunuan sa Pilipinas sa kasalukuyan. Sige, kailangan ko yung suporta at saka mga message ninyo para magiging magpapalakas at saka yung pag-share ninyo doon sa bawat isa para maramdaman
ng mga namumuno ngayon. Kung nasa katinuan ba sila, kung nasa tama ba sila. Nagiging trespassing na sila sa mga pribadong pribadong sistema at saka pribadong grupo ng bawat isa. Dahil nagiging huwis di kutsilyo ang ginagamit nila na desisyon para sundan ang kanilang kagustuhan. Di ba? Sige, yun na lang, pakishare na lang ninyo doon sa mga tao na gusto ninyo mai-inform at maipapaalam sa kanila para matigil itong katarantaduhan ng mga animal sa Pilipinas. Sige, salamat sa inyo.